Magandang umaga rin po, Guro. So, gusto kayo lahat para sa ating meeting na natin. Segala naman, anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay, bago tayo po, i-ayusin mo po at tuloy ng mga okay, maraming salamat. Pwede na kayo po. So, bago natin tatalakayin ng ating bagong paksa ngayong umaga, magbalik-aral na tayo kung umaga ang tinalakay natin sa hapon. Meron ba idea kung ano ang tinalakay natin hapon? Pwede kang sumagot, Arjun? Tungkol sa pangunahing yaman ng Pilipinas. So ngayon, bago tayo dumako sa ating paksa, meron po na ako ipapakita at kailangan sabay-sabay tayong kumanta sa ating handang kanta. Okay. Dito sa kanta, at yun lang, maraming salamat. So, base sa inyong nakita o nabasa sa ating nasa, anong mga lupa ang nabanggit doon? Dagat. Lupa. Dagat. Ang aning tubig. O ano naman ang mga aning tubig? Dagat. Dagat. Sapa. Lawa. Okay, maraming salamat. Yun ay tama at yun ay nandito sa kanta. So ngayon, ang kanta ay loob na sa paksang tatalakay natin ngayong umaga. Dahil ang paksang tatalakay natin ngayong umaga ay tungkol sa mga lupa at anyong tubig. So, tatalakayin natin kung anong iba't-ibang uri ng mga anyong lupa at anyong tubig. Ang unang tatalakayin natin ay mga anyong lupa. So, narito, ang unang uri ng anyong lupa ay disyerto. So, meron familiar ba sa inyo ang disyerto? Yes. Yes. So, ang disyerto, nakikita natin ito sa Saudi Arabia o sa international na mga bansa. So, ang disyerto ay napapalibutan na Mga buhangin. at ang klima din sa disyerto ay Mainit. tama. Ang next one ay kabatagan. Isang lugar kung saan walang pagtaas o pababa ng lupa, patag at palugay ang lugar ito. So, meron bang o dito sa Pilipinas, anong mga lugar ang masasabi niyong patag? Nangapalayan. City. Yes, very good. Sa mga syudad. Ang next one is bundok. Isang pagtaas na lupa sa daigdig. May matatarik na bahagi at hamak mas mataas sa kaysa sa bundol. So mga bundok, no? Ang halimbawa ko dito sa bundok ay dito sa Bukidnon. Kung saan tayo ay nanghihirapan sa bundok. Ang next one is bulubulugin. Matataas, matatarik at bundok, matatarik na bundok na makakabikit at sumunod. So, bulubulugin. Ito ay kapareho sa bundok, pero bulubulugin is marami ang bundok at nagkakabikit at nagsusunod ito. Ang next one is vulkan. Isang rin vulkan sa daigdig na kung saan ang naon sa ito ay maaaring lumabas dito mula sa kinalingan ng vulkan. So, ano ang inyong mga halimbawa sa vulkan?
Bulkang Mayon. O, tama. Ang bulkan ngayon ay isa sa uri na bulkan. Ang bulkan ay may dalawang uri. Ang bulkan na tumutok at bulkan na hindi tumutok. Ang bulkan ngayon ay halimbawa sa bulkan tumutok. Sunod is labak, isang matagal ngunit napapaligiran ng bundok. Ang labak ay ang halimbawa ng labak, makikita natin ito, sa mga taniman ng mais, palay, at iba pang mga kinakain natin. At then, yun lamang sa mga aning lupa. Ano nga ulit ang mga aning lupa? Punto, serto, kapatayan, bundok, burol, bundukin, bulkan, lambak. Okay. Ngayon, ano naman ang mga iba't ibang uri na anyong tubig? So, ang una is ilog. Ay isang mahaba at makipot ang tubig na umabot patungo sa dagat. So, ilog, sino ba ang naka-experience na maligo sa ilog? Ako po, teacher. Di ba? Ang ilog ay isang mahaba ito at makipot. And then, ang ilog din ay nakatulong sa atin upang makapagaba, Makaligo. And then, loob ay bulso, ay isang malawak na loob, ay isang makikid na daan ng tubig na nauugnay sa dalawang malaking anong tubig tulad ng dagat o karagatan. So, kipot, ito ay isang uri ng ilog pa din, ngunit ang tubig ito ay lumalabas sa doon papuntang dagat o sa karagatan. Loob, isa ng tubig naman sisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyan at dagat. So, ang loob ay nakikita natin ito sa malapit sa dagat. Ito ay dito nakikita natin ang mga barko kung saan nag-export ng mga kagamitan. And then, karagatan ay may pinakamalawak at pinakamalalim na anong tubig. So, sa inyo ay meron pa kayong nalalaman, ay meron pa paglalaman ng mga halimbawa ng karagatan. Okay, ang halimbawa ng karagatan is Pacific Ocean. Ito ay isa sa mga malawak at pinakamalalim na anong tubig. And then, dagat. So, meron bang nakaligo na ng doon sa dagat? Sa Boracay po, teacher. Wow! So, ang dagat ay may malawak ang tubig na mas maliit lamang sa sukang ng karagatan. So, ano ang dagat is, ang tubig doon ay maalat na. Opo, teacher. Ano naman is talon? Isang matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa. So, talon. So, ako, meron akong experience sa pagligo ng talon. Like, Bugwa Falls. Maria Cristina po, teacher. So, ano naman is lawa? Ay, anong tubig na pipil ng lupa? So, halimbawa na lawa na makikita natin dito sa Don Carlos. Lake Lamaloy. Yes, very good. Lake Pinamalo. So, ano nga yung mga tubig? Ilog, bulbo, kikos, loob, karagatan, talon, at lawa. Okay, very good. So, yun ang may magkakawin ng anong lupa at mga anong tubig. Ngayon, ating namang tutukasin ano nga ba ang gamit o mga pamamaraan gamit ang mga iba't ibang uri ng lupa at ng tubig na nakakatulong sa tao upang mag-fight.
So, kinakailangan ko ng dalawang partisipante para ipag-ugnay ang mga kinakailangan. So, sino ang pwedeng mag-participate dito sa harapan? Arjun, pwedeng kabang So, pinagkagalingan ng kuryente. Pwede ka ba tayo makakuha ng kuryente sa ulan? Tama. Kagaya ng Muswani, ito ay pinagkagalingan ng kuryente din. At meron din proseso na pwede makukuha ng kuryente sa ulan. Pinagkagalingan na yung tubig, aking nagay, galalisa, matahong, at iba pa. So, ito ay nasa lawa, dagat, pwede din sa ilog. Nakalimutan nyo sa ilog. Pwede din sa ilog. So, sa pamamagitan ng pag-isa, diba, na magkuha tayo ng mga yung tubig, katulad ng mga isda, natin kinakain, at iba pa. At pinangagalin na ng tubig na maiinom, na pwede natin iinom o pwede natin magagamit. Sa ilog, pwede din at sa spring. And then, pinanggagalingan ng pinanggagalingan ng mga panamig, bundok, kapatagan, at lambak. Di ba ang mga tao? Kapatagan, bundok, kapatagan, lambak, pwede din sa lambak, at disyerto. So, hindi pinili ni Jefferson ang dagat. So, ngayon, ang mga tao, pwede manirahan sa dagat. Gamit ang floating house or like yung mga badyaw, diba? Meron silang floating house, and that's it. So, meron akong aktibidad na hinanda. Ang pangalan ng aktibidad na ito ay ipasa mo at sasagot ko. Meron ako dito bilog ng papel na kailangan nyo ipagpasa-pasa sa inyong mga kaklase. So, ang muling maghawak sa bolang papel na ito ay sasagot sa mga katanungan. At kinakailangan 5 segundo lamang ang ating bibilangin para sa pagpapasapasa ng papel nito. So, magsimula na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Arjun, lika dito sa so, anong nasa larawan? Anong klaseng anyo pa? So, paano mo mapapahalagahan at maiingatan ang anyong lupa tulad ng ulo? Kung kita yang berjenis bawal Okay, maraming salamat, Arjun. Susunod naman, magbibilang ulit ako ng 5 segundo at ipapasalasan nyo ang bolang papel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Jefferson, halika dito sa front. Anyo ito? Anyong tubig. Anyong tubig. Ano klaseng anyong tubig? Anyong dagat. Dagat. Anyong tubig na dagat. So, katulad ng anyong tubig na tulad ng karagatan, paano maiingatan at mapapalagan ang anyong tubig na katulad ng dagat? Bawal magkakon ng basura at bawal gumamit ng mga ginamit na pampasabog ng isda para mahuli. Okay, very good! Nakakan natin si Arjun at si Jefferson. So, ang kanilang sagot ay kapwa. So, ngayon, tayo mga tao gumagamit o tayo mga tao nakikinabang sa kasiyaman. Sa kasamang palad, tayo mga tao rin ang isang dahilan kung bakit ang kasiyaman natin ay hindi
Ang pag-aabuso at hindi makalikas ang pagtrato natin sa ating likas yaman ay maging resulta sa mga kalamidad at pagbabago ng panahon tulad ng climate change. Ang ating likas yaman ang magsisilbing pagtawid buhay sa ating lahat. Tayo mga tao ay may kayo ang gumawa ng paraan upang maibalik ang sigla ng ating likas yaman. Upang ang mga tao at ang likas yaman ay kapwa makinabang dito sa mundo. So, maraming sasagutan kayo. Ito ay tinatawag na Venn diagram. So, ang Venn diagram ay ikukumpara at ipaghahambing ninyo ang ating lupa at ating mundo. So, pagkatapos niyong sagutan iyan, ibasa ang papel dito sa lahat. Tapos na ba ang lahat? So, bago tayo umuwi sa ating tahanan, may hahabingin akong takdang aralin. So, itong takdang aralin ay kailangan sagutan at ibasa pagka-kinabukasan. Sana may natutunan kayo ngayong umaga. At yun lang, maraming salamat.